Samantala, antabayan na naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon, mula sa Lawag. Senior high school students na TESDA certificate holder ipaprioridad sa ilalim ng Government Internship Program. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. In pagamo ti Technical Education and Skills Development Authority nga dati katulagan iti nagbabetanda iti Department of Education, Department of Labor and Employment ken Department of the Interior and Local Government managiti panagay prioridad dagiti senior high school students segon kinites da Provincial Director Socorro Galanto. Nasken amay prioridad dagiti senior high school nga addaan ti National Certificate when Certificate of Competency amay yemplyuda iti apprenticeship when ogbalin nga GIP iti lokal na gobyerno. Kunana ang ma-assess dagiti estudyante baben iti TESDA no maibilang da a national competitive when certain competency. Inbatad ni Galanto nga iprioridad met ti dole nga ipayan ti toolkits dagiti estudyante nga gigigem iti national certificate tapno mapapigsa ti skills dagitoy. Enayon na ano bilang kwalipikado ti masiknan iti may sa trabaho kitrebeng laing nga maala dagitoy iti paglaingan da nga industriya. May palagi pa dahiti ti may sa kalikagom di Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ti panakapapigsa ti Technical and Vocational Education and Training wenno ti VET kadagiti senior high school tapno madanda ti industry related skills ken adal tapno makasagana da nga agtrabaho. Manipod diti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo. Halos 1,000 magsasaka sa La Union na tulungan sa ilalim ng isang programa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Inyuswa ti Gobyerno Provincial ti La Union babaen ti Office of the Provincial Veterinarian ti programa Aptorga Kapon Binsaniha na mangipapay ti libre akasapulan na serbisyo ti veterinaryo kadagiti babasit kandadakkel a ruminants kas kadagiti kalding karnero nuang ken baka nang ted iti tulong kadagiti mannalon ken agtartarken ti dingwan iti probinsya. Manipot iti serye Aptorga Kapon Binsanihan 830 mabaka sang gasot 25 anuang ken inamagasot 70 maysa kalding tinaypayan ti serbisyo ti veterinaryo kasi ti estrus wano heat synchronization, artificial insemination, panagkapon, panagpurga, ken vitamin supplementation. Agdagup met iti siyang magasot 73 mannalon tinatulungan, babayan kadagiti aktibidad anaited iti programa. Naisayang kat ti purga kapon binsanihan iti tunggal Martes anang rugi iti Pebrero itatawan, kadagiti na dumaduma nga LGUs ti La Union ngam temporaryo na sardeng gapo iti panangrugi iti panawan ti tudo. Naituding nga maituloy manen ti programa inton Setyembre 2024, apaman nga ipolubos ti panyempo. Taginayunan ti Cebu bukal a gobyerno provincial ti takder na iti panangipaay iti sapasap kadagiti kangronan akasapulan uray kadagiti dingwen ti La Union. Manipod RP Ago Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert, na ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. Mga benepisyaryong mangingisda ng BIFAR Eastern Visayas sumasailalim sa Community Managed Savings and Credit Association. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon.
Kaparte ito na pagiging malampuso na isang livelihood association inan maupay nga pagmanehohan kita or income han grupo. Kasumpay hini may ara mga fisher folk associations nga benepisyaryo ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 8 an appeal o na-engage sa tinatawag nga COMSCA or Community Managed Savings and Credit Association. Sumalakan before Provincial Fisheries Officer Ms. Fervina Avorque, kunhira nasulod nga nakikighimang raw ang mga asosasyon, lain lahiton technical nga livelihood intervention, apil gihapon din yan pagdumara hin financial literacy. Hakomska ang mga miyembro na hatag hin share or savings kada simana. May social fund ngan iba pa, di nan pondo nga ira natitirok, in pwede mautang ngan gamiton paninvesthan kada miyembro. Dugang pa ni Avorque, may mga asosasyon gihapon ngan kita in igindi deposito ha bangko. Urog labi naton mga may ada dak nga kita sugadhan nagbabangusan. Obligado nga may ada active bank accounts. Tikang dili ha syudadhan Borongan, Dayan Kamploan para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan, yan na ulat mula sa Borongan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. Pangangailangan ng soybean sa bansa napakalaki ayon sa Department of Agriculture, Region 10. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Gibutyag ni Jimsel Tigbaw, agriculturisto o focal person sa kasaba sorghum ug soybean sa Department of Agriculture Region 10 ato sa programang Usapang Agrikultura nga dako kayo ang panginhanglanon sa soybean sa atong nasud. Sa kasamtangan anaa sa usa ka 200 milyones metriko toneladang panginhanglanon sa mga feed millers. Gidugang ni Tigbaw nga namugna ang soybean industry tungod sa kadako sa panginhanglanon alang sa mga kahayupan. Samtang nagsugod ang industriya sa soybean tungod sa pagkaon. Gani, base sa history, ang tunghaan sa Mountain View College sa Mount Nivo, Valley City sa Lawigan sa Bukidnon, kabahin sa pagsugod sa industriya sa soybean tungod kay ang maong tulunghaan nagahimo og mga pagkaon nga gikan sa soybeans. Samtang 90% sa mga soybeans nga gikinahanglan sa ato mga mananap gina-import gikan sa gawas sa nasod ug walay igong supply sa soybeans sa atong nasod nga makahulip niini. Tungod niini, giawhag karon ni Tigbaw ang mamag-uma nga gustong motanom og soybeans nga moduol lang sa buhatan sa Department of Agriculture aron mahatagan sa ilahang gikinahanglan mga similya, abono ug mga post-harvest facilities. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Kokoy Medina para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kokoy. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Lungsod ng Zamboanga, ipinagdiwang ang ika-23 anibersaryo ng Dia de Fundación de Chabacano. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Ya celebra el ciudad de Zamboanga na encabezamiento del gobierno local el ACA-13 celebración del Día de Fundación de Chabacano recientemente. Según con alcalde John Dalipe, ya promete él bajo que su administración ay sostener con el maga esfuerzo para mantener el lenguaje chabacano ay está como primer lenguaje del maga zamboangueño, especialmente el nuevo generación. Si acorda, celebra el Día de Fundación de Chabacano durante junio 23 cada año, base na Ordenanza 374 que aprobada na año 2011. A mediante del mencionado celebración, hay a conducir también el juramiento del mga oficiales y miembros del Zamboanga City Tourism Council y la inauguración del official website del turismo local de Zamboanga. Desde aquí na ciudad de Zamboanga, esta si Justin Bulanon para ng Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Justine mula dyan sa Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan, kauna-unahang Academic Consortium for Smart Health Solutions, inilunsad sa lungsod ng Iligan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Basher.
Gipasiyugda sa dakbayan sa Iligan ng unang Academic Consortium for Smart Health Solution, pinaagi sa usa ka seremonya sa maong dakbayan diin ang mga kawani sa gobyerno, aktibong pribadong sektor ug mga eskwelahan nang inahanglan ang ilang bahin. Ang okasyon nahitabo sa usa ka mga pribadong eskwelahan sa dakbayan, ang Iligan Medical Center College o IMCC Iligan City. Kini gipaluyo sa maayong nga Mayor Frederick W. Siao uban ang mga pangunahing lokal nga mga opisyal sa LGU Iligan City. Apil dinhi ang City Health Office o ang mga doktor niini. Samtang ang Center for Digital Iligan Innovation and Sustainability usa sa usab na nagpakita og suporta. Aktibong mitabong usab ang lain-laing eskwelahan sa dakbayan sama sa St. Michael College, STI Iligan o ang Mindanao State University Iligan Institute of Technology o MSU-IIT. Ang maayong koordinasyon mao ang gitungha nga makabton ang mga mas malapad ug progresibong pag-uswag alang sa pagbilis nga mga solusyon sa mga isyu ug mga problema sa panglawas sa dakbayan. Kini nga pamaagi mao ang pangkahatag dayon og solusyon sa matag balatian sa mga pasyente aron sila makasiguro sa mas dali nga pag-ayo ug paglabaw sa ilang mga sakit. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad. Yan ang ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.